Ang pastillas ay isang uri ng hinulmang candy na ang karaniwang sangkap ay gatas. Sinasabing nagmula ito sa Bulacan at kalaunan ay kumalat na rin sa iba pang parte ng Pilipinas. Dahil dyan, isang pastillas business ang aming binisita upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Pastillas po yung aming business. So, iba-ibang flavor po siya. At ang maganda po sa kanya is less sugar, tsaka more on flavor po. Nag-start lang po siya mas hobby. And then, eventually, nung trinay namin siyang ibenta sa mga friends, family members, nagustuhan. And then, sa office, binenta ko rin. Nag-start ako, ma'am, sa call center agent. So, dun ko siya unang binenta sa mga katrabaho ko. Kapag hindi ko siya nabebenta sa office, yan, nagpupunta ako sa mga smoking area ng companies, tapos doon ko siya nilalako. Kami po ng wife ko talaga yung unang gumagawa. So, kaya kami nag-start sa pastillas kasi ito yung alam na food or candy ng asawa ko. So, nung time na yon, we started it as something na additional income. Pero, from time to time kasi, ang nangyari, dahil maraming customers nang naghahanap dun sa quality ng pastillas namin. Kaya naging source of income na namin siya. Kaya naging full-time kami ng wife ko since 2018 up until now. Maganda siyang type of business kasi hindi siya yung seasonal. Kumbaga, marami tayong mga customer na hindi lang ginagamit as their sweet treat. Hindi lang siya pang merienda, hindi lang siya pang dessert. Karamihan ng suki namin, mga balikbayan, kasi ginagawa siyang pasalubong abroad. Ang pinaka masasabi kong challenge na na-encounter namin, na nahirapan kami, was nung pandemic. Kasi nung pandemic, yun yung time na wala talagang outlet na pwedeng pagbentahan. So, ang naging other outlet namin para makapagbenta ng product is through online. So, we started reselling. Ang una kong bibigay na advice is kapag meron kayong negosyo na gustong gawin na sa tingin nyo is papatok, huwag nyo na pag-isipan, gawin nyo na agad. Pangalawa, mahirap lang siya sa umpisa. Actually, hindi man nawawala yung hirap pero basta tuloy-tuloy lang, huwag kayong titigil. Consistency is the key. And then, pangatlo, malaking factor ang mga government na tumutulong sa atin, which is the DTI, DOST. I-maximize nyo sila. Kasi ang government natin is laging nandyan para suportahan yung mga MSMEs. You will learn more from your failure than from success. Huwag mong hayaang maging hadlang ang failure sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Yan po ang mindset ng business owner na si Eric Ensio. Kita-kits ulit next time mga kanegosyo sa isa na namang episode na punong-puno ng nakaka-inspire na business stories. Kaya naman tara, negosyo tayo!